Gayon no, mga bossing. Sabi ni Joshua Trinidad, more power. Mr. Mark Ramos, greetings from Stanford Hospital, Palo Alto, California, USA. US NARS, Joshua here. Salamat, Joshua Trinidad. No? Yung mga ganyang mga komento, ayun yung nagpapatuloy sa atin para mag-vlog ng mag-vlog ko sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito pa, yung kay isa pa, kay Marcoleta ho, mga bossing, eto na yung sinasabing gusto nang ipakulong si Marcoleta, mga bossing. Kulong, kailangan makatanggal. Atras ko okay. He is defeating the very purpose of the law at hinahayaan natin siyang babuyin ang ating sistemang legal. No? So hindi talaga pwede yan. Kailangan maimbestigahan, kailangan makulong, kailangan makatanggal sang-ayon sa batas. Narinig nyo? Ayan ho, mga kababayan, ang tingin ko ho dito, yung dahil doon sa pagsisinungaling. Pagsisinungaling. Opo, pagsisinungaling. Ano pa ibang sasabihin ko dyan, Marcoleta? Meron pa ba akong ibang pwedeng word na gamitin sa ginawa mo doon sa sose? Wala na akong ibang Wala na akong ibang mahagilap, mahanap, magamit na word para doon. Tanging pagsisinungaling. Sabi doon sa sose, ilagay mo lahat Ilista mo lahat ng donor mo. Hindi mo naman ginawa. Di ba? Pinanumpaan mo yun. Pinanumpaan mo. Pero, hindi mo linagay yung totoo. Kapag ka hindi totoo yung sinabi mo, pagsisinungaling yun, Meralcoleta. Di ba, mga kababayan? Uulitin ko, kayo po, tatanungin ko dyan sa comment section. Kapag ka po hindi totoo yung ginawa niya at yung sinabi niya o inilagda niya doon sa kanyang sose, ano po ang tawag doon? May iba pa po ba ang tawag doon? Agree po kayo, pagsisinungaling ang tawag doon? Yun naman talaga. Huwag na natin paikutin pa. No? Wala ka nang ibang pwedeng gamitin na word dyan, kundi nagsinungaling doon sa sose. Game. Uunahin ko na, no? Alam mo, naiinis ako dito sa declaration nitong di ba sa Net 25 niya sinabi, no? Maingay. Hindi pala natanggal yung music nito. Anyway, sige. Kailangan ko hintu-hintu ho ito, mga bossing, kasi napakalakas po ng music at baka makopyright ho tayo. Di ba? Game. Nag-interview siya, sabi niya, yung dami ko kasi kaibigan nandami nag-donate. Yun pa lang ho Kasi etong si Marcoleta, may ugali ho ito, mga boss J. Pamoser, na kapag ka pinapaiyak ho doon sa, kagaya ng sa Senado, pag pinapaiyak sa ibang mga lugar, ang sumbungan po nito doon sa Net 25, kasama po yung dalawa na kengkoy. yung akala mo, pinipilit nilang huwag magmukhang scripted yung usapan nila doon. Pero halatang halata po na scripted. Doon po nagsusumbong. Si Marcoleta, kasi nga, nasisilip. Boss, bakit yung SALN niyan 52 million? Tapos, yung kanyang sosyo naman, ang sinasabi, 112 o 100 plus million yung ginastos doon sa kampanya niya. Parang hindi tugma. Ano yun? Uubusin mo yung pera mo para doon sa kampanya mo. Susugal mo yung pera mo. Baka patayin ka asawa mo yan. Kapag ganyan, hindi mo naman sigurado mananalo ka, ubusin mo yung pera natin. Doon, napaamin si Marcoleta na may mga friends naman po talaga na nagbigay sa akin. Bakit hindi sinulat sa sose? Sa sose ho, mga kababayan. Kailangan ang sasabihin doon, yung listahan ng mga pangalan po, mga boss chief Pamoser, nung nag-donate sa inyo, importante ho yan. Lalo na, inaalam dyan, eto bang donor nito? Matinong tao. Eto bang donor nito? Drug, yun. Di ba? Hari ng ipinagbabawal na gamot. Ayan. Di po ba? Ayaw kasi ni YouTube nung word na yun Ngayon, siyempre, ang lalabas dyan, baka itong donor nito kapag tapos ng eleksyon at nagkaroon ng problema yung donor, ang gagawin lang nitong kandidato na ito pagtanggol ng ipagtanggol. Kaya nga ho, yung iba sa ating mga kapwa Pilipino ang iniisip, hindi kaya mga diskaya ang donor ni Marcoleta? Kasi sobra ang pagtatanggol ni Marcoleta sa mga diskaya. Grabe yung pagtatanggol ni Marcoleta. Di po ba?
Maitatanggi mo pa ba yan? Hanggang ngayon po, pinagdidikdikan ni Marcoleta na maging state witness yung mga diskaya. Alang yan na yan. Kahit po siguro ang pinakamahinang Pilipino, pinakamahinang utak na Pilipino po, maiintindihan na hindi maaari at hindi pwedeng maging state witness itong mga diskaya dahil nga hindi naman sila nagsasabi ng lahat-lahat. At meron pang mga paikot po. May halata po kasi na merong mga pinoproteksyonan yung mga diskaya. 'Di ba? May nagbabawal ba na batas? Una, yung self-proclamation ba ng ignorance? No? Na bilang abogado, hindi mo alam na nakalagay No. Sir, wag mo naman diinan si Marcoleta. May mga DDS dito na nanonood. Magagalit sa atin yan, no? Sinabi na nga na lower class o lowest class, pinakamababa na class ng abogado si Marcoleta. Tapos didiinan nyo pa. Hindi, tama, di ba? Yun yung sinabi kay Marcoleta. Di ba? Ano sabi? Anong klaseng abogado si Marcoleta? Lowest daw Di ba? Yun yung sinabi. Ang sakit naman ng ignorance ay Ma'am Janelle, yun talaga. Talagang masasaktan at masasaktan si Marcoleta sa mga ganito. sa Omnibus Election Code na required ka. Kaya nga under oath yan na ibigay ang mga pangalan ng iyong mga donors, no? At hindi ka pwede maglagay ng kung sino-sino pangalan doon. Dapat totoo yan dahil Sworn statement yan. Panunumpaan mo yan. At kapag ka nagsinungaling ka doon sa pinanumpaan mo, ay nako, perjury yan. Yung kaso na yan ay may kulong. Di po ba? Yung kaso na yan, kung di ako nagkakamali, aabot ng 6 na taon, posible ang maging kulong niyan. sworn statement yan. In other words, napakalinaw. Napakalinaw sa batas. Kaya nga pinagpa-file niyan, statement of Kala ko sasabihin. In other words, napakalinaw na mahina ang kukote ni Marcoleta. Kawawa naman. Kala ko, buti hindi ko sinabi, mga kababayan. Ano sakit noon? contributions and expenditures. Tapos meron ka hindi lalagay. Ano ibig sabihin nun? Nagsinungaling ka. Di ba? Wala nang ibang pwedeng gamitin na word para dyan, Marcoleta, kundi nagsinungaling ka. Pinagsinungalingan mo yung isinulat mo doon sa sose mo. At eto mga bossing maaari, malaki ang tsansa na ma-disqualify, matanggal sa pagkasenador si Marcoleta at baka may kulong pa. Bakit to? Ang sinasabi mga kababayan is ang isang komandidato kung nanalo man yan pero hindi naglabas ng sose, hindi nagpasa ng sose, ay hindi daw po karapat-dapat na maupo kung saan man yung kanyang napanalunan na posisyon. Yan, kaya napaka-importante nung sose mga bossing, kailangan magpasa. Si Marcoleta, meron naman daw po mga kababayan. Kaya lang, yung kay Marcoleta po, nagsinungaling siya mga bossing. Hindi niya inilagay yung mga donor at ang kanyang sinasabi, sabi po kasi ng mga kaibigan ko, wag ilagay yung pangalan nila. Sabi ng batas, ilagay lahat. I-itemize lahat. Di ba? O paano yun? Sino susundin mo? Yung batas o yung mga kaibigan mo? Sabi, no one is above the law. Marcoleta. Nagsinungaling si Marcoleta doon sa kanyang sose. Ano daw po ang katumbas ng pagsisinungaling doon sa sose? Katumbas daw po niyan ay wala ka ding sose. So, ibig sabihin mga kababayan, kung katumbas ng pagsisinungaling sa sose ay wala kang sose, hindi karapat-dapat maupo si Marcoleta. Mga bossing, di ba Sir Benj Uy at Ma'am Princess Paris? Ayan, nagtatanong na si Ma'am Princess, live ba ito? Live na live po tayo, madam. Doon sa sose mo na sabi mo wala ka ni isang campaign donor pero sasabihin mo afterwards meron pala. So yung Siguro iniisip niya, panalo na naman, hindi na nila ako mapapatanggal dito. Panalo na naman, okay lang yan, no? Parang I am sorry. Hello guys, I am sorry. No. first sa akin yung attitude lang ng ignorance at second yung Ignorante ka. Si Marcoleta ba yung gustong sabihan ng ignorante dito? O yung mga DDS?
Yung mga DDS data. O lahat na sila. Attitude ng hubris, no, yung kayabangan na nagba-violate ako ng batas. What are you going to do about Kasi senador na ako eh. No? Kaya kahit na kahit sabihin ko na nagsinungaling ako dyan, okay na yun, hindi pwede yun. Ano ho, mga kababayan? At yan, pinagpapaliwanag si Marcoleta.